Gumalaw ng Adam's apple ni Kenji nang sunod-sunod na siyang mapalunok ng laway. Hindi may tatanggi na sobrang expert ng babae pagdating sa pagpapaligaya ng mga lalaki kung kaya naman hindi nahirapan si Monica na pukawin ng init sa kanyang katawan na hindi niya lubusang nailabas kanina. Muling nabuhay ang pagnanasa niya sa katawan ng asawa niya si Britney. Hindi na nga lang yan sa katawan ng asawa. Alam niya hindi siya nasatisfied nito na maaari naman niyang ibaling kay Monica ngayon. Come on, Kenji. Dito na lang natin gawin. Isn't it exciting? Panghiling ni Monica. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Puno ng panunukso at romantikong kahulugan ng kanyang mga mata. Wala namang masama at mali sa hiling ng babae. Ayos naman doon. May sofa. Sa office nga niya kahit patayo, kayang-kaya niyang tapusin ang bagay na yun na pareho lang naman siya nakahiga. Akmang, huhubaran na niya si Monica ng saplot sa katawan nang hindi sinasadyang nakita niya si Britney na nakatayo sa labas ng pinto sa gilid ng kanyang mata para itong multong hindi gumagalaw doon. Nakatitig sa kanya at kay Monica at medyo tulalang mga mata nitong madilim na. Maputlang maliit niyang mukha na animoy nagulat sa nakikita at hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nakatingin sa kanila. Saglit na natigilan si Kenji. Nagbalik sa kanyang alalang mga nangyari noon kay Andre at nakita niya rin iyon. Britney, halos hindi yun lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi na makapag-isip ng matino si Kenji ng mga sandaling iyon dahil natatakot siya na maulit na naman ang nangyari dati, kung saan nagsimula itong kamuhian siya. Tinulak niya palayo sa kanyang katawan ni Monica na kaagad humampas sa sandalan ng sofa. Walang pakialam kahit na malakas na itong dumaing nang tumama doon. Malalaki na mga hakbang na papala yung bulto ng katawan ni Britney sa office room. Ang buong akala ng lalaki tulog na ito kanina nang iwan niya. Hindi niya alam na bababa pala. Manang Elsa, pakisamahan ngang pumunta si Monica sa guest room. Nagkukumahog naman si Manang Elsa dumating. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Puno ng pagkadisgustong tinignan niya si Monica, nakatunganga pa rin ang mga sandaling iyon. Alam niyang kaguluhan ng hatid ng babaeng naroon. Naisip niyang wala talaga itong anumang delikadesa sa katawan. Tayo na po, Miss Mercado. Ihahatid ko na kayo sa silid ng inyong tutuluyan. Nang tumayo si Monica ay nakahantad na sa kanyang mukha ang matinding galit. Hindi niya ini-expect na babastusin siya ng gano'n ni Kenji at basta na lang iiwan ng dahil sa asawa. Na nito'y walang kwenta. Isa pa, pinaliyab nitong kanyang katawan at binuhay ang kaluluwa niyang gutom na gutom sa kanya. Ano na lang ang mangyayari sa kanya kung hindi niya itutuloy yon? Bibigyan siya nito ng sobrang pagdurusa. Kenji! Malakas niyang sigaw sa halip na sundin ang sinabi ng Manang Elsa. Hindi siya pinansin ni Kenji, dere-derecho pa rin hinabol ng lalaki si Britney na nasa kalagitnaan ng hagdan paakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Mahigpit ang hawak nito sa railings ng hagdan. Hindi na maitagong mga luhang bumabagsak sa mukha niyang mababakas ang sobrang sama ng loob. Hinaluan pa yun ng pandidiri. Malakas ang ilaw ng kabahayan, ngunit napakalabo ng ibinigay nila sa isa't isa. Alam ni Britney na may ibang babae si Kenji, pero hindi niya akalaing gagawin niya at dadalhin pa ito sa bahay ng kapatid niyang si Althea. Ang isipin na may nangyari sa kanila kanina, tapos nakita niyang may ibang kaulayaw na naman ito. Mas tumindi ang pandidiri niya sa asawa. Pakiramdam ni Britney ay napakarumi rin niya, ngunit nagkunwari pa rin siyang hindi naintindihan ng lahat na nangyayari. Isinubsob na niyang mukha sa kanyang palad. Gusto na naman niyang matakasan ng realidad. Britney, nang maabutan siya ni Kenji ay mahigpit na nitong niyakap ang kanyang katawan. Nagpumiglas doon si Britney. Subalit anong magagawa ng karampot niyang lakas? Wala. Para siyang isang walang magawang maliit na hayop na nahuli ng palad nito. Mr. Barwell, nababahalang tawag na ni Manang Elsa. Parang binging ahas na binitbit lang si Britney. Paakyat ng hagdan, hindi ito binitawan ng lalaki hanggang sa marating nila ang master's bedroom kung saan mahimbing pa rin na natutulog ang kanilang anak at walang kamalay-malay sa nangyayari sa mga magulang. Sa halip na sa kama niya dalhin ng walang kalaban-labang katawan ng asawa, ay dinala niya ito sa bakanteng sofa at doon ito inupo. Paskwat siyang naupo sa harapan ng babae. Nakaunat ang dalawa niyang braso patukod sa sofa. Yung tipong kinukulong siya nito. Lumayo ka sa akin, halimaw ka, lumayo ka. Taas pa ng kamay ni Britney na hindi na makatingin ng diretso kay Kenji. Nanginginig ng buo niyang katawan doon. Kalma Britney, kumalma ka. Akmang yayakapin na siya ni Kenji na bigla siyang malakas na sumigaw habang tigmak pa rin sa mainit na luha ang kanyang buong mukha ng mga sandaling yon. Huwag Kenji, huwag please. Di ko man bibig na pinalis ni Kenji ang luha ng kanyang asawa.
Hindi niya na maikakailang awang nararamdaman niya para sa asawa ng mga sandaling iyon. Parang nilalamukos ang kanyang puso sa tanawing halos mawala na naman sa tamang katinoan ng kanyang asawa. Malamang naalala nitong ginawa niya noon sa kaibigan nitong si Andre. Bagay na hanggang sa puntong iyon ay nagsisisi si Kenji. Tama ng iyakan, hindi kita pipiliting galawin. Tahan na, may piyok sa boses. Marahang hinaplos pa ni Kenji ang kanyang mukha upang tuyuin ang mga luha niyang walang patid pa rin sa pagbagsak. Sa halip na maging kalmado ay mas nanginig pa ang katawan ni Britney. Iniiwas ng mukha sa palad ni Kenji na humahaplos. Kinagat na ni Kenji ang labi, walang ibang dapat sisihin kung hindi si Monica. Kung hindi to pumunta doon ng alanganing oras, hindi magkakaganito si Britney na medyo nagiging okay na sila sa pag-uusap kanina. Pumagit na pa si Monica eh. Ganyan nga Britney, tahan na, gusto mo ba ng tubig? Marahang tumango si Britney. Tumayo si Kenji at tinungong pitcher ng tubig sa may bedside table. Nagsalin siya doon ng tubig at dinala na sa banda ni Britney. Inalalayan niya pa ito na uminom. Munting napangiti si Kenji ng pagkaubos ng tubig ay tumigil na rin sa kanyang pag-iyakang asawa. Sa wakas, naging kalmado na rin ito. Halika na, tumayo ka na dyan, matulog na tayo. Nilingon ng lalaki ang kama kung nasaan mahimbing pa rin ang kanilang anak. Walang katabi si Noah, giniginaw na. Nagpatianod naman sa kagustuhan niya si Britney. Sabay nilang tinungong kama at magkatabi na doong nahiga. Inayos ni Kenji ang kumot at binalot na sa katawan nila. Himalang hindi nagalit at nagpumiglas si Britney nang yakapin na siya ni Kenji mula sa likuran. Dumukwang pang lalaki sa tenga niya, bumulong. Good night Britney. Labag man sa loob niya ay patuloy na iginiya naman ng Elsa si Monica patungo sa guest room kung saan siya sinasabi ni Kenji na manatili na sa unang palapag lang ng bahay. Pagkapasok pa lang sa loob ng silid ay inihagis na hagad ng babaeng dala niya shoulder bag sa kama. Padabog na itinumba niya rin ang kanyang luggage. Kitang-kita sa mukha niya sobrang pagkadismaya na kanyang nararamdaman. Ang dilim, gusto niyo ba akong bulagin? Gusto ko sa silid na maliwanag, ang sikip dito. Dapat, queen size bed ang hinihigaan ko. Isa pa, gusto kong pinapasok ng sinag ng haring araw kapag papasikat lang ang loob. Ayoko sa silid na to. Sabihin mo yan kay Kenji. Bali nito kay Manang Elsang nagtitimpilang sagot-sagutin siya. Diyos ko naman, Miss Mercado, 1 o 2 araw ka lang namang mananatili dito. Sa tingin mo pwede kang magtagal dito gayon nandito ang asawa ni Mr. Barrowell? Nagkaroon ka naman ng kahit nakatiting na hiya. Medyo bastos sa sagot ng matanda. Sa tingin mo masusunod mo na ang gusto mo porket narito ka? Huwag ka nga umaktong asawa ng aming amo. Kung intensyon niyang gawin niyon sa'yo, edi sana hindi ka na niya hayaan dito matulog na mag-isa. Ikaw ang pipilian niyang samahan dito kaysa doon sa asawa. Ano sa palagay mo, Miss Mercado? Mali ba ako o tamang mga sinasabi ko? Bahagyang itinaas pa ni Manang Elsa ang boses at binigyan ng diin ang huling salita. Puno ng pangaalipusta at pamamahiya. Kung tutuusin, si Monica isang senior executive ng kumpanya kung kaya naman medyo mataas ang expectation niya doon. Paano niya matitiis ang galit at paninarmo ng isang utusan lang na mayawang na siya tinarap ang matanda? Hindi ka ba natatakot na isumbong kabastusan mo sa amo mo? Gusto mo bang mawalan ka ng trabaho? Napakatabil ng dila, isa ka lang namang muchacha dito. Ilagay mo nga yung sarili mo kung saan ka nababagay. Utusan ka lang, bayarang alila. Gawin nyo, wala naman siyang panahon para makinig sa'yo. Sa tingin mo, anong ginagawa niya ngayon? Naroon sa silid nilang mag-asawa, busy siyang amuin ng asawa niya. Samantalang ikaw, nasan ka ngayon? Matutulog na mag-isa. Iginala pa ni Manang Elsa ang kanyang mga mata sa silid na nagpagalit pa kay Monica. Tito, abat sumusobra ka na. Miss Mercado, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ang payo ko sa'yo ay maging mapagpasensya ka kahit na hindi ka na nasisiyahan. Alam mo kasi kami mga bayang alilan tinatawag may kumikilos lang din ayon sa kalooban ng aming amo. Kung sapat ang pagpapahalaga sa'yo ni Mr. Barrowell, ginagarantiya ko magiging VIP ka rin sa pagtrato namin sa tuwing pupunta ka rito. Naintindihan mo? Huwag ka masyadong mapapel at feeling asawa kung wala kang pinangahawakan sa kanya. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Manang Elsa at lumabas na ng silid. Naiwan si Monica na walang masabi sa iniwan nitong litanya. Maaaring galit siya ngunit may punto nga naman doon ng matanda. Nakasalalay pa rin kay Kenji ang lahat dito. Humanda ka matanda ka, oras na ako ng asawa niya. Tatanggalin kita. Sa nakaraan, si Monica ay palaging mataas ang confidence sa sarili. Pakiramdam niya ay lubos na nakuha na niya ang loob ni Kenji. Kung ikukumpara kasi kay Britney na isang hamak na sekretary lang ng asawa ng kapatid niyang si Althea, mas bagay siyang maging asawa ni Kenji.
Gayunpaman, nang dumating sa puntong kailangang mamili ni Kenji sa kanilang dalawa, hindi niya maintindihan kung bakit walang kurap na si Britney pinili ng lalaki. Doon niya napagtanto kung sinong mas mahalaga sa puso ni Kenji at hindi siya ngayon. Naramdaman yun ni Monica hanggang sa mga sandaling iyon. Dahil lumipas na ang buong magdamag ay hindi siya pinuntahan ng lalaki sa silid na yon. Upang suyuin at tabihang matulog, mas pinili nito ang asawa niya. Kinaumagahan, maagang gumising si Monica. Ibinalot niya ang katawan sa makapal na jacket at lumabas upang tamasahin ang tanawin ng magandang mga nyebe. Ang bahay na iyon ay dinisenyo ng isang kilalang architectural master. Makikita yun sa bawat disenyo nito. Sa likod ng bahay, bukod sa pool, hot spring ay meron din isang hindi kalakihang Filipino-style greenhouse. May tanim na mga gulayan at bulaklak. Natanaw ni Monica si Manang Elsang inisnab siya ng malaki ang ngiti at sinasamahan si Britney. Ang asawa ni Kenji na namimitas ng mga sariwang rosas. Puno ng sayang mukha ng babae na gustong palisin ni Monica. Puno ng pag-iingat ang mga kamay nitong hawak ang mga kinuha nilang bulaklak. Biglang nakaramdam ng inggit si Monica. Kanda o gaga pa rin siya para lang makuha ang atensyon ni Kenji noon. Tapos makikita niyang hamak na dating sekretary lang naman ng asawa ng kapatid ni Kenji ay ganito lang ang ginagawa. Sinusunod sa layaw ni Kenji. Nakakapikon yun. O at palaging sinasabi ni Kenji na hindi niya mahal si Britney. Pero hindi nga ba niya ito mahal? Katanungan na nagpagalit pa kay Monica. Mas maganda naman siya sa babae. Kung talagang hindi niya ito mahal, bakit siya nagpanik kagabi nang makita to? Marahil sa sobrang galit, nagsimulang mamitas ng mga rosas si Monica, habang ang mga mata niya ay nakatingin sa banda ni na Britney na nasa hindi kalayuan. Nagmamadali niyang pinitas ang mga ito kaya naman nagtamo ng ilang sugat sa mga daliri niya. Ouch! Nagkukumahog, nilalapitan siya ni Manang Elsa. Hindi para damayan kundi sawayin. Miss Mercado, hindi mo pwedeng kunin ang mga bulaklak na yan nang walang paalam. Ipinatanim yan dito ni Mr. Barwell para sa kanyang asawa at hindi para sa'yo. Bakit mo pinipitas? Ni hindi ka marunong magpaalam sa mga may-ari ng bulaklak. Itigil mo yan, ano ba? Ipinatanim ang lahat ng iyon para kay Britney? Ni Kenji mismo? Imposible. Sinaman pa ng tingin ni Monica si Manang Elsa, hindi pinansin ang mga sinabi niya. Hindi niya rin alintaan ang tinik na bumaon sa kanyang mga daliri kanina at ang ilang agos ng sariwa niyang dugo. Dinamihan niya pa at binilisan ng pamimitas ng mga bulaklak. Ang ilan sa mga petals ay nahulog na sa lupa at naapakan na niya. Habang naghahamon ang mga matang nasa kay Manang Elsa pa rin. Ano ba, Miss Mercado? Hindi ka titigil? Magagalit niya si Mr. Barwell sa'yo. Ang mga rosas na yun ay tunay na ipinatanim ni Kenji para sa kanyang asawa nung sila ay unang dumating sa Paris. 1 linggo pa lang ang nakakalipas noon. Tumulong din siya doon kung kaya naman meron din siyang effort at ambag. Sa pagkakataong iyon noong patubo pa lang ang mga iyon ay lagi niyang sinasamahan ng kanyang asawa sa tuwing may oras siya na maglakad-lakad doon. Lalo na, noong nagdadalang tao pa lang si Britney at hindi pa nanganganak kay Noah. Bukod sa exercise ay umaasa siya sa pamamagitan noon ay mapapatawad siya nito at bibigyan pa ng isa pang pagkakataong patunayan ng kanyang sarili. Kahit na magkalayo mga ito at nakatira sa hiwalay na bahay, ibang kahulugan ng mga rosas na ito para sa mga nakakilala sa kanila. Si Manang Elsa isang makaranasang tao at nakakaintindi siya ng mga kinikilos ng mga lalaki. Alam niyang mahal pa nito si Britney. Imposible yung sinasabi mo, ako nang mahal ni Kenji. Kita mo naman hindi ba? Kagabi kung paano siya umakto nakita kayo ng kanyang asawa. Hindi mo pa rin ba maramdaman yun ngayon, Miss Mercado? Kagaya ng inaasahan, hindi naniniwala si Monica sa mga sinabi ng matanda. Akala niya, normal na taniman lang ng mga roses yon. Ang hindi niya alam ay may malalim palang dahilan kung bakit maraming bulaklak ang nakatanim sa likod ng bahay. Hindi gagawin ni Kenji ang ganito para lang kay Britney? Hindi. Ayan ang ebidensya sa kamay mo. Hawak-hawak mo na, hindi ba? Masama ang loob na bumalik si Monica ng kwarto dala-dalang mga rosas na pinitas niya. Hindi niya naman yun magawang itapon, lalo pat nalaman niyang effort ni Kenji ang nasayang doon. Nahagip ng kanyang mga matang isang kristal na florera. Doon niya inilagay ang mga bulaklak. Ipinatong niya yun sa may table na malapit sa bintana. Napalingon na siya sa may pintuan nang makarinig na may kumatok dito. Kenji! Tumakbo siya para buksan ang pinto at nakangiti pa siya nang malapad nang makita kung sino yon. Si Kenji, nakatayo at matamang nakatingin sa kanya, niyakap na ni Monica ang kanyang leeg. Pinupog na ng halik ang labi nito at isinara ang pinto. Sabi ko na nga ba hindi magtatagal ang galit mo sa akin. Namiss mo ko buong gabi, hindi ba?
Sambit niya gamit ang tuwang-tuwang tinig, pilit na hinuling mga mata ng lalaki. Miss na din kita, bakit hindi mo ako pinuntahan? Hindi ka na bumalik, hinintay kita. Late na nga rin ako natulog sa paghihintay ko sa'yo dito. Isinandal pa ni Monica ang katawan ni Kenji sa nakasaradong dahon ng pintuan. Gawin natin ngayon, pwede naman nating ituloy na udlot na ginagawa kagabi. Bihis na mga sandaling yun si Kenji, nakaligo na rin ang lalaki. Hindi ito nagsalita. Nanatiling nakatingin lang ang mukha kay Monica na parang 1 taon silang hindi nakita dahil sabik na sabik sa katawan niya. Ang buong akala naman ni Monica ay nakuha na niyang atensyon nito. Tumingkayad siya upang muling humalik sa labi nitong nanatiling nakatikom pa rin at walang anumang reaksyon. Gusto kong ituloy natin yun, Kenji. Pagbigyan mo na ako. Dahan-dahan siyang tinulak ni Kenji palayo sa kanyang katawan na akmang tatanggalin na ni Monica ang botones ng kanyang suot na polo shirt. Bumalik ang mukha niya sa dati nitong aloof at abstinent look lalo nang masulya pa ng bulaklak. Kinagulat yun ni Monica. Pakaramdam niya ang lamig-lamig sa kanya ng lalaki. Kenji, dere-derecho itong naglakad palapit kung nasa ng flower vase. Walang imik pa rin kinuha niyang lahat ng bulaklak na naroon at walang pakundangan na itinapon to sa basurahan. Nalaki ang mga mata ni Monica. Ngayon niya lang ito nakita na maging ganito ang hilatsa ng mukha. Sinundan pa ng mga mata ng babae ang galaw ni Kenji na nagtungo na sa may bintana. Dumukot ng kaha ng sigarilyo. Kumuha ng sangstick at sinindihan niya na yon. Naburo na naman ang mga mata nito sa kanya. Kailangan mo ba talagang sundan pa ako dito, Monica? Nalamig ng katawan ni Monica sa timbre ng boses ni Kenji. Alam mong isa sa ayaw ko yung babaeng mga may sariling desisyon sa buhay. Ayaw kong kinokontrol ako't hinahawakan sa leeg. Hindi ba at bago tayo naghiwalay noon ay binigyan kita ng mataas na posisyon sa kumpanya ko dito para i-compensate ka? Hindi pa ba sapat ang pagiging vice president? Ano pa bang gusto mong makuha ha? Namula na mukha ni Monica sa pagkapahiyang nararamdaman niya. Dahil ba kay Britney kaya ginagawa mo to? Hindi sinagot ni Kenji ang katanungan niya. Ayusin mo mga gamit mo. May inutusan akong driver na dalhin ka sa isa sa mga hotel dito. Kung ayaw mong bumalik kung saan ka nang galing, doon ka magstay. Hindi matanggap ni Monica. Tahasan siyang itinataboy ni Kenji. How am I worse than her, Kenji? Nanghihinang boses sa tura ni Monica ang namumula ng mga mata. In terms ng itsura, figura at ability, malala ba ako? Hindi naman pinansin ni Kenji ang kadramahan ni Monica. Nilagpasan niya ito at dire-diretsang tinungong pintuan ng silid. Nang hinawakan na niya ang doorknob, nilingon siya ni Monica upang sagutin ang katanungan kanina ng babae sa kanya. Dahil nangako ako na mata ng Diyos na habang buhay, ko siyang aalagaan. Pagkasabi noon ay tuloy nang lumabas si Kenji ng pintuan. Naiwan si Monica ang hindi pa rin makapaniwala kung anong kanyang mga narinig. May pagkakataong nararamdaman niyang kailangan siya nito, ngunit sa pagkakataong iyon, para bang taliwas ditong nakikita niya. Hindi man ito sabihin, si Britney pinipili ni Kenji sa kanila. Hindi niya matanggap na tuluyan na siyang tinatalikuran ngayon ng lalaki. Katangahan, anong dahil nangako siya? Aalagaan lang naman, hindi naman siya nangakong mamahalin niyang babae yun habang buhay Saka pangako, kalokohan. Himutok na butsin ni Monica, malakas na siyang sumigaw. Hinilang mga gamit na nasa ibabaw ng kama at tinapon yun sa sahig. Nalilisik ng kanyang mga mata, gusto nang tirisin si Britney. Bobo ka, Kenji, napakatanga mo talaga. Huwag kang lalapit sa akin kahit na kailan. Sa paglabas ni Monica ng bakuran ng bahay ay nakita niyang naroon si Britney, kasama si Manang Elsa, matamang pinagmamasdan ng mabagal na bagsak ng mga snow habang tangan nitong tasa ng mainit na tsaa. Sa mga sandaling iyon ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi siya pinansin ni Britney na nag-iwas agad ng tingin nang mapansin nitong nakatingin siya sa banda niya. Hindi ni Britney kailangang makipaglaban pa dito dahil base sa itsura nito ay pinalayas na ito ni Kenji ng kanilang bahay. Hila kasi nitong kanyang malet at masama ang tingin sa kanya. May driver din na naghihintay sa kanya sa parking area. Doon pa lang ay alam na niya kung anong nangyari. Malamang sa kanya nito binunton ng galit niya. Mabuti na lang na huwag niya na itong pansinin. Wala siya sa mood na makipagbangayan sa mga side chick. Tsk, akala mo maganda ka na ngayon na mukha kang donya dito. Akala mo lang yun, Britney. Nang mga sandaling iyon ay pumasok sa loob si Manang Elsa upang may kunin kung kaya naman walang kasama si Britney. May binibigay siyang USB flash drive kay Britney. Tinignan lang yan ni Britney. Pinag-aralan kung tatanggapin niya bang bagay nito o hindi. Baka mamay isang patibong lang yun ng babae. Bitag na magiging dahilan upang pagtawanan siya nito at alipustahin ng isang mangmang at walang alam.
Walang maalala, kung minsan wala ka matandaan. Imposible, sinong niloloko mo? Walang ganun, Britney. Alam mo, dapat naging actress ka na lang sa galing umarte. Mapagpanggap kang babae ka. Alam ko nagpapanggap ka lang. Huwag mo na yung ikaila, hindi ako pinanganak kahapon. Naaalala mo ang lahat? Ginagawa mo lang yan para makatakas ka kahit pa na alam mo sa sarili mong hindi mo siya matatakasan. Wala kang kawala kay Kenji kahit na magpanggap kang baliw o malapit ng mamatay. Anitong sinipat pa mula ulo hanggang paa si Britney na natiling nakatingin lang sa kanya. Walang emosyon. Ano pang hinihintay mo? Tanggapin mo na to. Ngayon tinalikuran na niya ako at mas pinili ka niya. Panahon na para malaman mo kung anong klaseng tao yung asawa mo kuno sa ibang babae. Tinitigan niya pang mata ni Britney na may hint ng kaligayahan at satisfaction sa kanyang sinabi. Mahal mo siya, hindi ba? Tingnan natin kung mahalin mo pa siya kapag nakita mong laman itong USB. Ganyan siya, Britney. Papatunayan niya na hindi ka niya mahal. Ginagamit ka lang ng asawa mong display. Hindi pa rin natinag si Britney ni hindi to gumalaw upang muling humigop ng tsaa. Ayaw mo bang makita ang tunay niyang pagkatao, ha? Naikuyom na ni Britney ang kanyang isang kamao. Kahit hindi tanong yun ni Monica, alam na alam niya kung anong klaseng tao si Kenji. Nasaksihan yun ng mga mata niya, hindi siya bulag. Memoryado niyang bawat kasama ang ginawa ng asawa. At dahil minsang pagkakataon lang yun, tinanggap niya ang USB na binibigay ng babae. Habang kasal ka sa kanya, hindi lang ako naging babae niya. Marami tayo naging biktima niya ng pagiging hayok sa laman. Isa lang tayo sa maraming babaeng ginamit niya at pinangakuan. Ako lang ang nagtagal at syempre ikaw. Kung sino-sinong kanyang ginalaw. Hindi ka ba nandidiri sa kanya ha, Britney? Nanatili nakatayo lang si Britney, hindi alintanang lamig. Humigpit ang hawak niya sa USB na ibinigay ng babae. Sa bagay, kung ganyan kayaman si Kenji at buhay donya ka dito, kahit na nakakadiring isipin, hindi mo siya iiwan. Hindi ka aalis. Mananatili ka dahil sa pera. Ano pa bang bago? Pare-pareho lang naman tayo. Desidido na si Monica sa kanyang desisyon. Wala na siyang pakialam sa magiging kabayaran noon. Gusto niyang maglaho at bumagsak kasama si Kenji. Kung hindi niya makukuha ang gusto niya, hindi rin makukuha ni Kenji ang nais niya. Kapag nakita ni Britney ang mga video na yon, paano siya magiging handang mahalin pa siya? Mapait na napangiti si Monica. Ilang minuto pang tinignan si Britney at kapag daka, ay sumakay na ito ng kotse na naghihintay sa kanya upang lisanin ang lugar na yon. Samantala, habang pinapanood ni Britney papalayo ang sasakyan, ay humigpit pang hawak niya sa USB drive na nasa kanyang palad. Napuno ng kuryosidad ang kanyang isipan kung anong laman nito at kinailangang ibigay sa kanya yon ng babae ni Kenji. Ilang sandali pa ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Diretso niyang tinungong office room ni Kenji. Ininsert niya ang USB sa computer ng asawa. Prenting na upo siya sa swivel chair nito habang kumakalabog ang dibdib niya. Nahuhulaan na niyang maaring X-rated nila ang laman noon ngunit matigas pa rin ang kanyang ulo na panoorin ito kahit na alam niya sa kanyang puso na masasaktan siya dahil dito. Gusto ko pa ring makita. Ilang segundo lang ang lumipas at tumambad na sa kanya kung anong laman nito. Hindi nga siya nagkamali. Hubad na katawan ni Kenji at ni Monica ang lumabas dito. Natutop na ni Britney kanyang bibig, namuo ng luha sa kanyang mga mata. May iba ng asawa niya pero bakit hindi pa rin siya nito magawang bitawan at palayain? Hayop ka talaga, Kenji. Napakahayop mong lalaki ka. Sambit niyang humigpit ng hawak sa mouse ng computer nito. Nalalabo ng mga mata niya dahil sa luha.